Buwano. Now, pakita naman natin 'tong isang balita na ito dahil nandirito na rin tayo sa balitang ICC ni Pangulong Digong. Ito daw si VP Sara ay naniniwala, mga bossing, na ito daw tawag din ito daw Senate inquiry ni Amy Marcos ay wala nang maitutulong sa kaso ng tatay niya. Ito, pakinggan natin itong balitang ito. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon, nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Ay, tatay! Babay, tatay! Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ang Vice Presidente pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best, and everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw Totoo yan. Whatever I did for my country. So, these so-called killings of drug personalities, these criminals, this is really a part of a job ng isang presidente. Kaya nga pinagtatawanan tayo talaga sa buong mundo. How can adhering to your mandate is a crime against humanity? Paanong nangyari na ang pagtupad mo sa iyong tungkulin na pangalagaan ang iyong citizens from this criminal and in the process killing them, naging crime against humanity? And when pa naging crime against humanity, yung 30,000 or mali, yung 43 na namatay in 9 years. Nasaan yung 30,000 na pinagmamalaki nila? Tapos ngayon, pupunta sila sa NBI, magsasalita sila sa NBI na ipapakulong yung mga bumubuli daw di umano doon sa kanilang mga testigo. Ano lang ba naman ang sinasabi ng mga tao sa mga testigo nila? Totoo ba talaga kayong biktima? O yung mga anak ninyo, asawa ninyo, mas maraming nabiktima? Kasi again, merong mga nabibiktima itong mga adik na ito. Kung ikaw ay pusher, ilang buhay na ang nasira mo? Isang buhay ka lang pero ilang buhay na yung sinira noong pagtitinda mo ng drugs at ilang taon ka na sa profesyon na pagtitinda ng droga. Gano'n ang karaming pamilya ang sinira mo. Tapos ngayon, magrereklamo kayo na yung kredibilidad ng mga testigo ninyo ay kine-question ng mga netizen, magdedemanda kayo. Aba, ano na yan? Paglabag na rin yan sa karapatan ng bawat Pilipino to scrutinize yung mga balitang nakikita nila. Kasi sabi nga natin, i-challenge ninyo lahat ng mga balitang nakikita ninyo. I-challenge ninyo. And then, makikita ninyo, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Abay, kung bawal na silang i-challenge, bawal na silang tanungin, bawal na silang i-content, anong klaseng demokrasya meron tayo sa Pilipinas?
Laraw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? Alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support. Yes, kasi sobrang gastos niyan nitong kaso na to, nasa ibang bansa pa. Kaya nga yabang-yabang nito ni Torre na pwede rin naman siyang bisitahin sa Dahig. Tarantado talaga eh. Akala niya ganun-ganun lang bumisita sa Dahig. Kita mo nga yung mga anak, hindi masyado nakakabisita. Oh. Sobrang hirap. Kaya nga tangin natin si Torre, loko-loko kasi talaga to eh. So sana binigyan mo ng due process yan, di sana hindi ka nakapangabala ng sobra-sobra. Pero lintik to, magastos ito. And dito mo malalaman, corrupt ba talaga tong pamilya na to? Na-imagine magbibenta pa sila ng mga gamit kung kinakailangan para lang may pang-sustain sila dito. Hindi ba? So, talagang if you tie corruption and drugs with the Dutertes, maling-mali ka talaga eh. Kasi pwede mong ibintang sa kanila lahat ng krimen na maisip mo, wag lang ang corruption at ang droga. Kasi nga, yun yung ayaw na ayaw nila at wala silang manifestations. Wala kang makikita sa kanilang luho. Maaaring si Kitty, nakikitaan natin ng luho because yun ang trend ngayon ng mga kabataan. Ang trend ng mga kabataan ngayon, lalong-lalo na ikaw influencer ka. Influencer kasi yan eh. Malaki ang kinikita niya sa social media. So, kailangan mo talang magpakita ng elegance. Yun nga mga dating kumakain lang ng echas ng pusa ang yayaman na ngayon lalo pa kaya ito Duterte. Afford ni Kitty yung mga karangyaan niya and deserve naman niya siguro yan dahil pinagpaguran din niya yan. But if you're gonna look at Inday Sara, Pulong and itong si Basti Duterte, they're very simple. You will not see any luxury on them. Siguro mangilang-ngilang mga damit, but if you're gonna see some 20-50 million watches na suot nila that they're flaunting, jewelries. Ito nga si Inday Sara sapatos niyan, Skechers lang. Ang sapatos ni Kimbo, Fendi, o kung ano-ano pang mga branded. Di ba? So, dyan mo talaga makikita na corruption really is not innate sa DNA ng mga Duterte. Support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sina Hanil at Yun ang pinaka-importante sa lahat. Alam mo, it's gonna be a sure win for PDP if VP Sara goes with them sa mga sorties. It has to be, VP Sara has to be there with them in order for us to seal the landslide win itong 10 mga kandidato natin sa PDP. The Filipinos like them already, the Filipinos want them already, pero it will be a nail in the coffin sa mga alyansa itong pagsama ni VP Sara sa pangangampanya sa mga PDP. Talagang it's gonna be a parang nail in the coffin ng mga alyansa yung pagsama niya. Kaya sana
ay sumama siya and sana ay mas matulungan pa niyang ma-convince yung mga tao to really vote for our 10 candidates. Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Andre, sinabi rin ni VP Sara Duterte na Ayan, so ayan mga bossing, wala na daw may itutulong yung Senate inquiry. Katulad ng sinasabi natin, yung Senate inquiry naman na yan is ano lang talaga, ginagamit na lang. Although, salamat pa rin kay Amy Marcos, marami pa rin tayong natututunan at marami pa rin mga revelations, mas lalong naiintindihan ng taong bayan na itong si Bongbong, 10 ng kanyang mga kasapakat na nasa gobyerno ngayon ay puros mga mambubudol. Therefore, itong mga kandidato niya sa alyansa are the same feathers. Ika nga, the birds with the same feather flock together. Pare-parehas ang karakas na itong mga ito. Kaya wag nating iboboto kahit sino sa mga ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.